Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Mark Narboneta here. Isang maulan, malamig ang panahon. I think this is much better compared dun sa tag-init dahil marami pong na-hospital, no? But then again, it's the same thing, kapag hindi tayo nag-ingat, pag nabasa, pwede rin tayong magkasakit. At yung mga nasa mga lugar na bahain po, para hindi tayo maapektuhan at mag-suffer, kailangan na natin maghanda, magdala ng payong, magbota, at kung yan lugar nyo is inaabot ng mataas, punta muna tayo doon sa lugar kung may dinedicate yung inyong barangay, doon for your safety, At hindi naman yan kasi basta-basta agad mariresolba. Dahil ang dami pong inaayos ng ating bansa, inaayos yung mga mostly mga talagang nagsasuffer na for longest time na talagang kagaya dyan sa Marikina, sobrang baha dati dyan, talagang yung mga kamag-anak ko na may bahay dyan, talagang grabe, halos kung second floor yung bahay mo, lagpas na ng unang floor, ganun kalala. At ngayon talagang nagiging maayos even dyan sa Araneta, at iniisa-isa yan, iniikot naman yan ni Vince Dizon, at hindi kasi yan mga ka-Wonder na lalaman unless may mag-report. Kasi mga ka-Wonder, yung iba naman kasi hindi nila nire-report. Nalalaman na lang yan kapag umulan at binaha, depende pa sa continuous nung ulan, kasi minsan hindi siya ganun ka malalaman hanggat hindi tuloy-tuloy, So yan mga ka-Wonder, pag-usapan natin itong kung papaano sinever, pinutol ni PBBM itong trail ng mga Duterte. Itong trail nila, parang ito yung kagaya na nababasa kong book. I'm not saying that they are the serpent, but ito yung katulad nung nabasa kong book, yung sinasabing the serpent's trail, pinutol, na kumbaga dito sa sinabi ni Sandro Marcos. Although mayroon na tayong knowledge about that, narinig na natin yan, pero yung sinasabi ni Sandro na sila yung pipili ng ganito ganyan, talagang medyo hindi natin alam yun. But before that mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Just click or tick the subscribe button and then lalabas yung bell icon and choose all. Marami pong salamat. So sa pahayag ni Sandro Marcos, that they were actually asking the Dutertes, to endorse them diyan sa Malacanang. Of course, itong mga Duterte, And yun nga, naka-receive sila ng call, tumawag ang Malacanang, pinapunta sila, and they waited according to Sandro, for almost 2 or more than 2 hours dun sa guest ng palace. Pero ito may video tayong prepare mga ka-Wonder. From this, pwede tayong dito tayo kukuha mga ka-Wonder ng ating pag-uusapan mga ka-Wonder. Never forget, and this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad. Dito na tayo. Dito na tayo. Mr. President. Nung panya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang doon. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabayat pa ngayong presidente, exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang mabanggitin sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. And then when we left,
when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. So yun mga ka-wonder, no? Kasi dapat muna natin tapusin, especially pag short yung video, tsaka tayo mag-usap. No? So narinig natin mga ka-wonder, itong kondisyones itong mga Duterte. Una pa lang, of course, pinag-antay itong mag-ama. Mga Marcos yan eh. Given na may pangalan talaga, malaki talagang pangalan ng mga Marcoses at influensya sa politika. So but they're kept weighted, ano? Kumaga para ang tingin natin mga ka-wonder at itong mga nagko-comment, opinion nila, parang walang respeto, no? Dito sa mga Marcoses itong si Duterte. Biro mo, they were just waiting for 2 hours or more. No, and then finally, Duterte sent 3 persons. And in one of those, sabi nga ni Sandro is a sitting officer ngayon. Sabi nga nila, sino kaya yun? Was it Bato or Bongo? Either of the two, mga ka-wonder. No? Hindi naman pwede si Ivy kasi hindi naman yun na part ng ano ni Duterte that time. So, ang unang tanong, ito ay nakakabigla. Ano raw yung magagawa nila PBBM sa kanila? Hindi ba? Very self-serving yung mga ganung tanong. Pwede mo naman tanungin, ano mong gagawa mo sa bansa? Paano may matutulungan yung bansa? Ano bang agenda? May mga ganung tanong ba? Hindi yung ano yung magagawa mo sa amin. Alam mo na iba yung agenda. As opinion po natin to based dun sa sinabi ni Sandro Marcos. So, isa pa dyan, mga ka-wonder, may mga binanggit sila. No? At yun ang tatalakayin natin. No, alam natin, pero bago tayo pumunta ron, mga ka-wonder, alam na natin na may mga hinihingi itong mga Duterte na banggit nga na gusto nilang sila yung magbibigay ng Speaker of the House. No? Sila yung magbibigay ng Senate. Sila yung mag-a-appoint, kumbaga, no? ng Senate President. Sila yung Executive Secretary. Sila rin, si Sara yung DND. Ngayon ang tanong, bakit? Bakit gusto nilang kontrolin or sila yung maglalagay ng mga key persons na yun na may malaking role o play sa pagpapatakbo ng bansa? Bakit? Yan po yung pag-uusapan natin, mga ka-wonder. So, bago yan, malamang nalaman nitong Malacanang, no? Sabi nga nila parang si Gloria, parang meron siyang statement na gusto niya yung post nitong pagiging House Speaker. Pero parang ang pagkakasabi ron na parang ang gusto ng Pangulo ay itong si pinsan niya, si Martin Romualdez. So doon nakikita na natin, mga ka-wonder, umiikot na yung hindi pagkakasundo daw sa usapan. Ilabas pa natin yung sinabi ni Madriaga na pumunta si PBBM sa bahay nitong si Duterte at sinabi nga na 2 terms ka lang, alis ka na. Parang sinasabi is term sharing. Alis ka na kung hindi, ganito, ganyan. Well, dun sa sinabi ni Madriaga, given to him, no? Kasi nag-testify siya. It was a sworn statement. So, sabihin na natin, unless mapatunayan yan, mga ka-wonder, no? So, yun nga, hanggang sa naraman nitong si Martin, itong grupo, na mayroong masamang agenda. Yun ang nakikita natin. Kaya anong ginawa niya rito kay Gloria? Dinemote ni Martin Romualdez, mga ka-wonder, itong si Gloria. No? I'm not sure with her position that time. Majority ba siya? Na naging binaba? Parang minority? Parang basta dinemote siya, mga ka-wonder. So from there, nagalit si Sara Duterte. Ang tanong, bakit siya ay nagalit? No? Hindi naman siya sitting official hindi naman siya I mean nanalo na, no? Of course, tapos na yung election. Pero siya ay nagalit. So, nagulat na lang ako the day after, no? Nung pagising ko, nakita ko may video na siya na bumabanat na ng tambalustos, may mga post na ng ganun, no? Sabi ko, ano ba yung tambalustos? Parang yan yung mga... Kasi mga ka-wonder, may mga kilala akong Bisaya, no? Yan yung mga term nila kapag sila ay nag-express ng kanilang pagdidis, ng kanilang disappointments. Pero pag ikaw, formal ka na tao, lalo na you should set an example as official. Hindi ka dapat ganun magsasalita. Okay? So, ang tinutukoy niya dyan ay si Martin Romualdez. No, si Martin Romualdez.
Dahil nga, dinemote itong si Gloria dahil naaamoy na. Of course, given na itong sinabi ng mga Duterte dyan sa mag-ama. Of course, alam nga namang, syempre, real talk, pinag-usapan na yan. At pinaghandaan na yan, most probably. No? Most definitely, pinaghandaan na yan. So, hinihingi nila itong mga posisyon na ito. No? Itong unang-una. Bakit hinihingi nila? Itong, sabihin muna natin, itong unang-una kasi sinabi, executive secretary, which is now, ang mahawak niyan is si Ralph Recto, na siyang kanila pong tinaniman nitong allegedly itong si Luis Tedao, ang pasimuno daw. We're not sure about that because it's still under investigation, na para, in fact, pinag-uusapan naman yan mga ka-wonder dito sa mga YouTube programs, sa mga mainstream, no, na yan na itinaniman ng babae, no, para masira itong si Ralph Recto. Bakit hinihingi when the Marcoses, itong mag-ama, went to Malacanang, no, para i-endorse sila. When they went there, and then itong tatlo, kumbaga parang emissary sila, sinabi gusto nila sila yung maglalagay ng executive secretary. Ngayon, bakit? Kasi ang executive secretary, mga ka-wonder, no, ito yung tinatawag nating gatekeeper. No? Gatekeeper yan sa loob ng Malacanang. No, pagiging secretary, it keeps all the records and the agendas. No? Kasi yun yung pinaka-strategic, mga ka-wonder. Yung position na executive secretary branch, no, sa listahan na binanggit at pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang isang executive secretary, mga ka-wonder, hindi lang yan isang ordinaryong cabinet official. Hindi ito ordinaryo. Sabi nga nung isang nag-explain, na yung pagiging executive secretary is napakahirap pa ng trabaho niyan. Napakadaming trabaho niyan. Kaya kung mapapansin nyo sa executive branch, maraming mga may secretary, of course. Pero ang daming USEC. Bukod sa USEC, may mga ASEC pa. Alam nyo yan, ang dami niyan. No, yung USEC, may assistant secretary pa yan, mga 5 hanggang 7. No, bawat USEC, ha. Ganun kahirap itong trabaho ng secretary, kaya hindi yan pwede hawakan ng isang tao lang. No? Ayon kasi mga ka-wonder sa administrative code, no? Yung mga kaugnay dito sa presidential issuance, kabilang itong functions ng direktiba ng Pangulo sa pamamahala ng affairs ng government, no? At pagpapatupad ng presidential directives, yung sinasabing supervision, control at iba pang units ng Office of the President, ang ahensya na sa ilalim nitong secretary. May primary authority itong secretary, mga ka-wonder. Sa pagsaan, ganun siya kalakas, ha? Sa paglagda ng ilang documents. May authority yan, mga ka-wonder, ng presidente. Binigyan siya ng authority to sign in behalf of him. Ayon doon sa sinasabi natin, binigay sa kanyang authority. No? Na pag-attest sa presidential issuance. Ganun yan kakapangyarihan. Kaya hindi lang siya ordinaryong cabinet. Kaya yan hinihingi nitong kampo ng mga Duterte. Di ba? How subtle? Kung nangyari yan, baka hindi pa tumagal si PBBM ng 1 year. Endgame na. No? Kung ang executive secretary, mga ka-wonder, ay isang lubos, no, na official or politically loyal, no, sa ibang grupo, maaaring magkaroon, mga ka-wonder, yan ang sinasabing yung grupong yun ng access, no, at influence. No, kung pagbibigyan ni PBBM na ito yung executive secretary, talagang alay, faithful, o sabihin natin in a level na mas matindi, cult level, dun sa Duterte, magkakaroon niya ng access. At pwede niya yan i-link dun sa kanila. No? Kung ano yung mga matters, no, ang mabilis na nakakarating sa Pangulo. Yung mga kondisyon o yung mga koordinasyon, mga ka-wonder, sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng Office of the President, makakarating sa kanila. Meron silang tenga, mata, at bibig. No? Sa pamamagitan ng executive secretary. Ano pa yung pagpapatupad ng presidential directives na ito ngang si secretary isang authorized na mag-sign. Ano pa yung mga administrative flow ng mga dokumento ng desisyon. Malalaman nila yan. No? Kaya makakapag-prepare sila, makakakilos sila ahead of time. Dahil meron nga silang tenga, mata, at bibig. No? At yung pakikipag-ugnayan, yan, sa cabinet. Kasi every time mag-meet, of course, the executive secretary ay nandiyan dyan lagi. No? Dito sa mga cabinet members at iba mga government offices.
malalaman at malalaman nila. So malalaman nila yung galaw at kilos. Regardless kung ano man yung agenda nila, basta ang pinapoint natin dito is malalaman nila. No? Hindi ibig sabihin mga ka-wonder na maaari nilang agawin yung executive secretary, no? Ang constitutional power ng Pangulo. Ang executive power kasi mga ka-wonder ay nasa Pangulo mismo, na kay PBBM mga ka-wonder. So, pero, ito yung sinasabi natin. Politically, ang tanong, ang pinakamalapit sa Pangulo, ito nga, executive secretary. At may malaking coordinating authority sa loob ng Malacanang ay napakahalaga. Imagine, if that would be from the Dutertes, wala. Anong mangyayari? Pinakamalapit yan. Diba? Naalala niyo yung mga palabas sa mga movies? Yung nag-i-influence, bumubulong sa king? Panood mo ba yung Lord of the Rings? Yung na-hypnotize yung king? Namuti yung mata, tapos naging kakaiba na siya. No? Na-control na. May influensya, napakalaki ng impact nito. No? Kaya, buti na lang, hindi yan nalaman at naamoy agad ng mga Marcoses. Ano pa? Etong, punta muna natin itong isa nila sa pangalawa nilang hiningi. Etong, ano ba tawag dito? Yung pwesto dati ni Martin. Etong House Speaker. Okay? Etong House Speaker. Dahil isa yan isa sa mga strategic na position. No? Hindi lang strategic. Dahil ang House Speaker, mga ka-wonder, control niya ang malaking bahagi ng legislative agenda. Yan yung mga gumagawa ng batas. Dahil ang Speaker ang pinakamataas na leader ng House of Representatives. Kaya ang Speaker of the House. No, ay kung gagawin mo nga yan sa parliamentary form of government, sabi nila may elevate ito na magiging isang prime minister. So mas naging powerful, no, sa parliamentary form. No, siya rin mga ka-wonder ang namumuno ng proceedings diyan sa Kamara de Representante o yung House of Representatives. Malaki yung papel niya mga ka-wonder, itong Speaker of the House, sa pagtakbo ng legislative agenda. Kaya napaka-crucial. Mahalaga itong mga ka-wonder dahil itong House ay may exclusive power. Exclusive sa kanila lang. Itong mga dinelegate sa kanila constitutionally na mag-initiate ng alin. Ito yung pinaka-highlights sa nakikita natin kung bakit gusto nila control yung Speaker of the House. Na mag-initiate ng impeachment cases. In other words, pwede nilang ipa-impeach si PBBM. Diba? Kaya yan ang nangyari. They are aiming, etong sabi yun ang pagkakatingin Duterte, Gloria, to be elevated dun sa position na yan. Pero naamoy, siya'y dinemote. And one thing, na halata natin, kinukutsa nila itong si Sara Duterte, mga ka-wonder. Yung mga pronounce niya. Sesh, yung mga S dapat ang pronounce, nagiging ash. Malaysians, mga ganun. If you notice, mga ka-wonder, itong si Gloria Macapagal, she has that noticeable pronunciation because of the orientation, mga ka-wonder, ng kanyang ngipin, na inaasar nga nila, ganun daw. That's the reason why she pronounces like that. Pero si Sara, hindi naman ganyan So, observation tuloy, mga ka-wonder, I think Gloria Macapagal Arroyo, no, has a lot of influence to Sara Duterte. Siguro idol na idol niya itong si Gloria Macapagal. Kaya even the way Macapagal pronounces, ganun din yung kanya pong pagpo-pronounce, mga ka-wonder. Nahalata niyo yan? Discretion, SH naman talaga. Pero may mga S forms na ang pronounce niya is SH because of the teeth orientation nga na hindi naman siya ganun. So yun yung nakita. Isa pa, second year pa lang, ang pagkakasabi nga ni Madriaga at yun kumakalat, aalisin na nila si PBBM. Bakit kasi ganun na nangyari kay Gloria She was a vice president and then she assumed the position when Erap was ousted. Diba? Kaya yung term niya naging 8 years. Dahil inassume niya na yung the remaining 2 years ni Erap plus naging presidente pa siya. So yun yung parang blueprint na parang gustong gayahin o tularan nitong si Sara Duterte. Nakita niyo yung, tingin ko ako lang nakakakita niyan. Yung mga ganyang blueprint. No? Kaya, yan, balik tayo rito. Yung speaker na yan, Speaker of the House, is napakalaking
role niyan. No, mahalaga yan sa pagbuo ng committee when it comes to leadership, pag-organize ng trabaho sa Kamara. Kaya mga ka-wonder, itong Speaker of the House ay mahalaga yan, no, sa pagbuo ng committee leadership at pag-organize ng trabaho dyan sa Kamara. Kaya mga ka-wonder, kung yung isang political group, which is, let's say, itong Duterte, no, ay may malakas na impluensya sa speaker na sinasabi nga nila na sila ang maglalagay. Di ba? Eh, may-ari ito magkaroon ng malaking political leverage. Kalamangan, no? Saan? Sa mga panukalang batas. Sa mga batas na ilalagay. Yung mga i-approve. Di ba? Sa mga committee investigations, no? Ito, investigan mo to. Ito mga kalaban natin, investigan mo yan. Di ba? Halukayin yan. Eh, magagaling pa naman daw. Ayon kay Attorney Claire. At sa mga iba natin naririnig, ayon kay Sentry na tinawag niya ng malasindikato itong mga Duterte. Sa pagtatanim ng ebidensya, itong mga Duterte, mga ka-wonder. Kaya nga, dun yung weary, no? Na buti na lang naagapan yan. Yung ganyang pagkakataon na pigilan. No? Isa pa dyan yung budget legislations, yung pinagkakaguluhan. Itong mga appropriations, no, na maraming ginagamit ng kickbackan. No, kung mangyayari niyan, kung si Martin Romualdez, inaakusahan nila na may kinalaman sa malaking kickback, kung sila pong maglagay, pinagpapalagay natin based dun sa sinabi ni Sandro Marcos, malamang sa alamang ganun din mangyayari. Di ba? Yung mga political alliances sa congressman, alyansa yan Di ba? Magkakakampiyan. Ang lakas niyan. Numbers game lagi ang nagdidikta. No? At higit sa lahat, itong impeachment proceedings. Makokontrol nila ma-impeach ang Pangulo. Siyempre, control nila yan. Impeach, sigurado. And then, papasa. Gaya ng ito nangyari. Didiretso yan dyan sa Senate. What if yung Senate President naman, no? Ito nga, hinihingi rin nila na amin yung Senate President. Di ba? Amin yung Senate President, sabi rin nila. Yun nga, didiretso na ngayon sa Senate. Yung impeachment. Ang Senate President, mga ka-wonder, malaki impluensya niya bilang chamber ng Kongreso. Sila yung upper chamber. No? Itong Senado. Ang Senate President, mga ka-wonder, na inalal ng Senado, no? Sa mamamagitan ng majority vote. No? Sa Senado kasi, mga ka-wonder, may sariling legislative agenda yung mga yan. Committees at proceedings. Co-equal din yan. Itong legislative, which is Senate at saka House of Representatives, co-equal yun with the executive branch, itong Pangulo at mga kabinete niya. At dun sa Supreme Court, yung sa mga judicial, co-equal sila. So may sarili silang legislative records, no, agendas, legislative agenda, committees, and proceedings. Kaya mga ka-wonder, pareho dito sa Speaker of the House at itong Senate President, they are politically aligned. Kung sila ay politically aligned, let's say again, dun sa mga Duterte, no, maaaring magkaroon yung grupong yan ng mas malawak na influence sa dalawang legislative chambers. Doon pa lang makikita nyo na medyo mag-game over na talaga. Impeach na ang Pangulo. Hindi lang medyo, talagang game over ang Pangulo. Kapag yan dalawa na head ng chambers ay mabigay leaning towards, no, dun sa side ng mga Duterte. Kaya mahalaga, mga ka-wonder, dahil ito sa impeachment, itong House na nag-initiate, sa kanila nagmumula ang impeachment case. No? And then dito sa Senate, sila yung nagsisilbing impeachment court, gaya na nangyari ngayon, para ma-impeach. Kunyari, ito si PBBM sa trial, game over. Diba? Yan yung significance dito sa when it comes to Constitution, no? Kasi magkakaroon yan, no, ng parang sinasabi nating death permanent disability, removal or resignation ng Pangulo. No? And Vice President, yung kauna-unahang makakikinabang dyan. No? Second in position, sabi nga nila, tawag doon? Yung spare tire. Siya yung papalit kapag yung tire na flat. And in this case, if that would happen, this is hypothetical, and then, who else? Siya. Di ba? Mawawala ang Pangulo, siya ang may kinabang. No? Kaya, very obvious kung bakit gusto nila yung position na yan. No? At itong pinakahuli na lang kasi 4 lang yung ating pag-uusapan, masyadong mahaba. Itong Department of National Defense, mga ka-wonder, na hinihingi
none other than the current Vice President herself. Etong Department of National Defense. Mga ka-wonder bakit ito ang pinaka-sensitive. Dahil these talks, mga ka-wonder, because this position, mga ka-wonder, no, na nabanggit, ay may pinaka-mabigat ang security implications. Defense nga eh. Diba? Itong DND siya yung maharap saan? Sa mga external and internal threats ng national security, no, ng mga pangunahing agency. Imagine, itong mga Duterte na inaalam nga ang pagkakaalam ng mga pro-China. Imagine ang conflict sa West Philippine Sea. Diba? Imagine, just pagganahin nyo yung inyong imagination how it would run. What would be the outcome, no? Kung sila ang may control na nilagay nila dyan sa internal and external threats ng national security, no? Yung pangunahing ahensya yan na nangangasiwa, mga ka-wonder, no? Sa defense establishment. At kabilang dyan, mga ka-wonder, yung supervision ng alin? Ito na. Yung Armed Forces of the Philippines. Kapag yan na-control nila, remember nung coup d'etat? Yung una? Remember yung plane ng military? Kokontrolin nila yan. In other words, control nila lahat ng gate ng fortress. No? Yung mga government arsenal. Philippine Veteran Affairs Office. No? Ano pa? Yung National Defense College of Philippines and Office of the Civil Defense. Pati yung mga AFP Modernization Program. Kontrolado nila. So, nakita nyo na kung ba't hinihingi. Diba? Talagang, sabi nga ni PBBM nung lumabas na sila, sabi ni Sandro, kulang na lang, patayin nila ako eh. Parang ganun na nga nangyari. Kulang na lang, yun na lang talaga, tama si Sandro. No? Pero mga ka-wonder, just to clarify, no, malinaw sa Constitution, no, sa civilian authority, at all times, supreme over the military, at ang President, ang Commander-in-Chief ng AFP. Siya pa rin ang pinaka. But, of course, the influence, yung mga schemes galamay, pwede yan. Sa mga nakikita nating scenarios, kahit sa mga movie, they could betray the President. Diba? It could happen. But, unfortunately, I don't think na may nakita tayong ganyan. Merong iba, kalahati, bumaklas, not the full support, ano. May mga ganyan. Kaya yan, mga ka-wonder, mabuti na lang, naputol, na-sever, agad ng Marcos administration, itong sinasabing the Duterte's trail, patungo, pabalik sa Malacanang, sa pamamagitan ni Sara Duterte. And then they can continue, no, yung kanilang agenda. Na which is yung isa dyan, itong nililitis ngayon dyan sa ICC, itong si Duterte. No? At dito yung kanyang anak na si Sara sa impeachable offenses niya. And in that case, kung yan ay natuloy, sabi nga, most definitely, tuloy ang kanila pong agenda dyan sa ating bansa. This is not an accusation. This is based dun din mismo sa report ng mga sources, ng mga political icons, ng kung sino-sino dyan, mga ka-wonder, yan po yung ating hinuhugutan. Kaya napakaganda, napakatalino ng Pangulo, along with his cabinets, with his family, no, na naprotektahan nila yung ating bansa. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung paano pinutol ng Marcos ang Duterte's trail pabalik sa Malacanang. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.